Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay masaya at maayos kayo habang nakikinig ng Papa Dudut YouTube channel. Alam ko na karamihan sa atin ay naapektuhan ng nagdaang bagyong Krising. Kamakailan lang yan at isa na po ako doon. Pero tulad ko ay sana lahat tayo ay nakabangon o makakabangon sa pagsubok na dumating sa atin itong nakaraang mga linggo. Siya nga pala, ako po si Nurse Evelyn ng Balintawa, Quezon City. Obviously ay isa akong registered nurse na nagwo-work dito sa isang pampublikong ospital dito rin po sa Quezon City. Matagal na ako nakikinig sa Papa Dudut Story sa Papa Dudut YouTube channel. Kapag break time namin sa ospital, nakikinig kami ng mga kasamahan ko sa iyong lumalaking YouTube channel. Papa Dudut, kung titignan sa pisikal na anyo, isa akong normal na babae na may emosyon, may malakas at malusog namang pangangatawan physically at may above average intelligence. At marami pang iba na makikita sa isang normal na tao. Pero ang totoo ay aaminin ko sa inyo na meron akong mga abilidad na wala sa 99.9% ng mga tao sa buong mundo. Sa maniwala kayo o sa hindi ay meron akong mga abilidad na pwedeng ituring bilang superpower. So ayun, ibabahagi ko na po sa inyo ang abilities ko. Nakapagpapagalaw po ako ng mga bagay gamit ang isip o yung tinatawag na telekinesis. Pero kapag ginagawa ko yon, sa wala namang kwentang dahilan ay sobrang nakakapagod. Kaya ginagamit ko lamang yon kapag kailangan lang. Nakakagawa din po ako ng apoy pero lumalabas lamang po ito sa tuwing nagagalit ako. Hindi ko po nakokontrol ito kapag nagagalit ako. Natatauhan lamang ako o nawawala ang galit ko kapag may nasaktan ako at umaray siya. Kaya kapag naiinis ako ay tumitingin na lamang ako sa mga puno, halaman o hayop para gumaan o mawala yung nararamdaman kong inis at hindi na umabot pa sa pagkagalit. At kapag naiinis po ako, umiinit yung katawan ko, lalo na yung palad ko. Pero kahit na hindi ako naiinis ay hindi pa rin tama yung temperatura ng katawan ko. Kaya madalas ay nagkakasingaw ako o humahapdi ang taas ng upper lip ko kasi mainit yung hangin na lumalabas sa ilong ko. Kaya hindi ako nagpapahawak ng kamay o nagpapadampi ng katawan kay mama. Kasi sasabihin na naman niya na ang init mo anak o may lagnat ka na naman ba. Tapos ay pahiinumin ako ng gamot kahit sabihin kong wala naman akong lagnat. Ganon din yung kapatid at pinsan ko at mga nakakahawak sa akin. Sasabihin nilang ang init mo. Madali din po akong lamigin kaya palagi akong naka-jacket. Kahit sa bahay ay balot na balot ang katawan ko ng tela. Nangihina ako kapag wala akong nahawakan sa isang araw na mainit na bagay. Nakakapanggamot din ako yung sa init ng palad ko. Nadiskubre ko po ang kakayahan kong ito noong 5 years old ako. Noong 2005 nasa province kami sa Northern Samar. Naiinis ako noon sa papa ko kasi nakikipag-inuman. Nasa terrace akong mag-isa. May puno doon malapit sa gilid ng terrace. Inabot ko yung sanga, nainis ako lalo kasi hindi ko maabot.
Naiyak na nga ako sa inis kasi hindi ko talaga maabot pero pinipilit ko pa rin abutin kasi gusto kong hawakan yung sanga. Inaabot ko pa rin tapos biglang parang lumapit yung sanga sa akin kahit na walang hangin kaya natakot ako. Pero nahawakan ko na yung isang dahon bago ko nabitawan dahil sa takot nga kasi lumapit yung sanga. Nung nabitawan ko ay umapoy. Ayun, mas lalo ako natakot kaya umiyak ako. Tapos pinuntahan nila ako. Binuhusan ng tubig yung sanga kasi kumakalat na yung apoy. Nasa province din kami noon 2005. Nung may nakilala akong lalaki. Siya ay nagturo sa akin kung paano ko pa mapapalakas o makokontrol ang abilities ko. Samantala pabalik na kami dito sa Maynila kasi bumibisita kami noon sa Samar taon-taon para sa salbasyon. Nasa air-conditioned bus kami at wala na kasing ordinary. Mga ilang minuto lang na nandun ako. Sobra na akong nilalamig kahit inoff ko na yung hangin sa itaas. Kaya doble-doble jacket ko. Nung malapit-lapit na kami ay parang mas lalong lumamig. Pagtingin ko sa likuran, sa akin pala nakaharap yung hangin ng aircon nang nasa likuran namin. Tapos nakita ko pa yung babaeng nakaupo sa likuran namin na nakangiti sa akin na parang nang aasar. E di tinutok ko yung hangin sa kanya. Tumigil yung bus, umihi yata yung driver. Tulog ang mga tao, kaming dalawa na lamang yata ang gising noon. Tumayo yung babae tapos ay tinutok uli sa akin at saktong-sakto pa talaga sa mukha ko. Sobra na ako nainis. Wala naman kasi akong ginawa sa kanya eh. Ewan ko kung ano ang problema noon sa akin. Masyadong papansin. Sa sobrang inis ko ay hinawakan ko yung kamay niya na nakahawak pa sa iniikutan ng hangin. Naramdaman kong may kuryenteng mainit na lumabas sa kamay ko at saka siya sumigaw kasi napaso. Buti nga at hindi ko siya tinuluyan. Nabalatan yung kamay niya tapos ay sumisigaw siya ng ang sakit aray. Nagising yung mga tao. Tapos sinamaan ko siya ng tingin. Tingin na nagsasabing huwag sasabihin ang nangyari. Ayun, natakot naman siya. Tinanong na siya ng mga pasahero pati driver pero nakatingin lang siya sa akin na parang natatakot. Tapos kinuha niya yung bag niya tapos ay buwaba ng bus. Sabi niya sa driver na dito na lamang po ako. Dito na lamang. Nung pinandar na ng driver yung bus ay nakita ko siyang nakatayo malapit sa bintana ng upuan ko. May hawak na bato, buti na lamang. Nung binato niya sa babalag ng bintana tumama tapos ay binelatan ko saka bumilis ang takbo ng bus. Gaya ng nakwento ko nung una, simula elementary hanggang senior high school ay palagi akong binubuli. Walang kaibigan na tao at palaging masikreto. Pero nung nag-college na ako ay inopen at sinabi ko na po ito. Nung pasukan syempre ay magpapakilala. Doon ko sinabi sa kanila na may psychic abilities ako. Ganito, ganyan. Kasama sa pagpapakilala yung talent, skill at iba pa. Kaya ayon inopen ko na. Ang hirap po kasi na kulangan nakakaalam. Yung walang mapagsabihan. Siyempre super kabado ako noon pero natawa ako sa mga reaksyon ng iba kong mga classmates. Siya pala si Supergirl. Biro pa nila sa akin at masasabi kong hindi nila ako sineryoso. Pero okay lang yon sa akin. Akala ko nga ay wala akong magiging kaibigan pero dumami ang kaibigan ko ng college. Wala na ring nang bully sa akin. Samantala noong mga panahong ding yon ay may nagtuturo sa akin na isang psychic. At isa nga sa tinuturo niya sa akin ay yung papaano mapalakas o makontrol ang abilidad ko. Kailangan ko din daw yung ituro sa iba para magising pa ang aking mga natatagong kakayahan. At saka yun din ang misyon ko. Kaya raw ibinigay sa akin ng Diyos ang kakayahang yon. Kaya ayon ay may mga tinuturuan po ako ngayon na mga classmate, kaibigan at personal o kakilala sa Facebook na gustong matuto o curious lang.
May group kami sa Facebook at doon ko ibinibigay ang info. Tinuturuan ko sila kung paano i-activate ang DNA, Kundalini Awakening, Aura Reading at marami pang iba. Binibigyan ko sila ng mga information about sa ganito, ganyan ang walang bayad o hinihinging kapalit. May mga psychic po kasi na hihingan ka muna ng pera bago ka turuan na kahit alam naman nilang bawal yon. Para sa akin ang pinakamagandang kapalit na matatanggap ko sa kanila ay yung makita silang natututo. Hindi ko pa po alam ang lahat. Patuloy pa rin po ako sa pananaliksik sa lahat ng mga bago kong nalalaman. Ay nasasabi ko naman kaagad sa kanila pero syempre sinasabi ko din sa kanila na mag-research at tumuklas sila. Na maging curious at sila ang humanap ng sariling sagot sa katanungan nila. Kung may magtatanong kung alam ito ng pamilya ko, hindi po. Hindi lang nila ako papaniwalaan. Nung minsang nagalungkat si mama sa mga gamit ko, nakita niya yung mga iba't ibang kulay ng kandila, insenso at mga ginawa kong voodoo doll. Nagtanong siya kung para saan yon. Ang sabi ko ay project pero ang sabi niya ay umayos ka. Dati ko pa itong nakikita. Kapag nalaman kong may ginagawa kang masama gamit nitong mga ito ay umalis ka na dito. At nung minsan ding nabasa niya yung notebook ko, ang sabi niya ay paano ka magkakaroon ng kaibigan kung pinapairal mo ang kawirduhan mo. Lumayas ka dito, bla bla bla. See? Kaya malayo ang loob ko sa kanila. Ayaw nila ng anak na weirdo. Yung kapatid ko ay hindi ko ka-close. Nilalayuan niya ako. Kasi nga ay puro ka-weirduhan ang mga sinasabi ko. Sa kabilang banda dahil sa mga kakaiba kong abilidad, naging malapit syempre ako sa mundo ng kababalaghan. Yung kahit na iniiwasan ko na ay eto ang kusang lumalapit sa akin. Bata pa lamang ako ay nakakakita na ako ng mga multo. Mga elemento tulad ng kapre, engkanto, duwende, tikbalang, tambaluslos at iba pang mga laman lupa. Kaya ko namang makipag-communicate sa kanila pero iniiwasan ko kasi ayokong gumulo ang buhay ko. Kapag na-involve kasi ako sa kahit na anong mga may kinalaman sa paranormal, hindi ka matatahimik at araw-araw kang gagambalain ng mga nilalang na yon. Anyway, nagsimula ang mga unforgettable at nakakatakot kong paranormal experiences nang makapagtapos na ako sa kolehiyo. At nung maging isang registered nurse na ako. Una kong work ay sa isang kilalang private hospital sa Caloocan City. May nakilala kong isang babae at masasabi kong maganda siya. Isa lamang siyang intern. Una ko siyang na-encounter sa may emergency room ng ospital. Nung unay okay siya, akala mo ay normal lamang siya. Makikita mong nagtatawag ng pasyente, nag-aasikaso not until nang mangyari ito. Night duty ako, nakaupo ako sa table at nasa labas siya ng satellite laboratory. Nakatingin sa mga pasyente pero napapansin ko na bawat dumadaan na buntis ay tinititigan niya. So sa akin ay wala lang kasi malay mo ay natutuwa lamang siya. May dinala na naglasla sa ER so lahat kami ay inasikaso yon. Habang busy ako sa pagpapatigil ng dugo sa sugat ng pasyente, napatingin ako sa gawin niya na nakangiti ng creepy tapos ay may binubulong. Naramdaman ko din na tumayo ang balahibo ko. Maya-maya ay lumapit na siya tapos ay binulungan niya yung pasyente pero walang malay yung pasyente. Akala niya siguro ay hindi ko maririnig pero dinig ko at ang sabi niya, "Ang bango mo namang buntis." Nagtaka ako. Bakit mo sasabihin yon? Saka swear, hindi namin alam lahat na buntis yung dinala. Pero dahil sa katoksika na nalimutan ko yon. Yung resident doctor ay maraming pina-exam doon sa pasyente. So ako ay trabaho kong kunin yung mga nasa laboratory. Nung kinuha ko, pag-check ko ay nagulat ako kasi tama nga yung intern. Buntis nga yung pasyente. And simula noong day na yon, inobserve ko na siya. Then one night,
Naglalakad ako sa hallway ng ospital, walang tao. Medyo kinabahan ako, nasa kalagitnaan ako ng hallway nang matanaw ko na may makakasalubong ako na naka-lab gown and yes, siya yon. Kinilabutan ako. Yung way ng pagtitig niya ay kakaiba so lumipat ako sa kabilang side. Nakalagpas na ako sa kanya nang magsalita siya. "Natatakot ka ba sa akin, Nurse Evelyn?" Biglang sabi niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Kinilabutan ako ng sobra kasi paglingon ko'y wala siya. Imposible yon dahil mahaba pa yung pasilyo. Nakarinig ako ng tawa tapos ay nagsalita uli siya. "Alam mo yung ole-ole?" Dagdag pa niya. Tapos ay humagighik yung boses. Hindi ako makatakbo kasi yung paa ko ay napako na. Pinagpapawisan ako ng sobra. Napapadasal na rin ako. Hindi ko alam pero bigla akong napatingin sa taas. And yun yung worst na nagawa ko dahil nandun siya. Hindi na maamo ang mukha niya, nanlilisik ang mga mata niya habang tumatawa. Ang bilis ko tuloy napatakbo, papadudot, habang sumisigaw tapos ay wala na. Nagising na lamang akong nasa ER kasama ko siya. Kinukuhanan ako ng dugo at sinasabihan na magpahinga habang nakapaskil sa mukha niya yung ngiting sobrang nakakatakot. Alam kong hindi ka pangkaraniwan. Katulad mo rin ako, hindi pangkaraniwan. Kaso ang pinagkaiba lang natin ay tao ka, ako naman ay hindi. Mag-ingat ka, Evelyn. Nakaabang lang ako. Mas malakas ako sa iyo. Bulong pa niya sa akin noon. Samantala pagkatapos noon ay nagkasalubong pa rin kami pero iniiwasan ko na talaga siya. Buti na lamang makalipas ang 3 buwan ay umalis na siya sa ospital namin kaya bahagya akong nakahinga ng maluwag. Pero hindi pa nagtatapos doon ang mga naranasan kong experience sa ospital na yon. Dahil nga sa kakaiba kong kakayahan, parang nagsilapitan sa akin lahat ng mga nilalang na naninirahan doon sa ospital namin. Papadudot may pasyente ako noon na babaeng may edad na. And ako ay kinakausap ko naman siya para malibang naman ay kinakausap din naman niya ako. Kami lang dalawa sa isang kwarto. Gabi na noon kausap ko pa rin siya hanggang sa nagpaalam na ako na bababa muna ako sa first floor kasi nasa 4th floor kami. Ay na nga lumabas na ako ng kwarto niya nang biglang may parang naaanigan ako sa gilid ng mata ko na parang may nakatayo sa isang kwarto. Ang kwarto kasi doon kahit nakasarado yung makikita ang anino dahil malaki ang uwang sa ilalim ng pintuan kaya makikita yung anino kung may tao sa pinto. Then ako ay biglang nakaramdam ng kaba pero nilakasan ko ang loob ko. Dinaanan ko yung kwarto na yon at sinilip kung may tao talaga. Nung sinilip ko ay nagulat ako at medyo nagtaasan ang balahibo ko nang wala akong makita. Umalis na agad ako doon at pumunta na sa may elevator at binuksan ang elevator. At nang makapasok na ako sa loob ay may isang babae na nakaputi ang nakasakay roon pero hindi ko naman pinansin kasi gusto ko nang makababa kaya hindi ko na binaling ang tingin ko sa kanya. Pero papadudot, dito parang nagunaw ang mundo ko na parang na-hypnotize ako. Nang biglang bumukas ang elevator sa may bandang 2nd floor. Ngunit walang tao at paglingon ko sa likod ko, wala na yung babae na nakasabay ko sa elevator. Parang nagdilim yung mundo ko at sinarado ko kaagad ang elevator sa sobrang kabado ko. At pagdating ko sa 1st floor, nakita ko ang kapwa ko nurse na si Nicole. Tinanong niya ako kung bakit namumutla ako. Hindi naman ako makasagot tapos ay bigla ulit siyang humabol ng salita. Hindi na bago sa akin na makakita ng taong namumutla. Kada lumalabas dyan sa elevator na yan kapag gabi. Pagkatapos noon ay binago na niya ang usapan. Kasi alam niyang takot na takot talaga ako as in sobra. Pawis na pawis at putlang putla ako. Halika na Nurse Evelyn, magkape muna tayo. Maya-maya sabi niya sa akin at tumango naman ako. At yun na nga papadudot, nagkape na kami ni Nicole at nagkwentuhan tungkol sa ospital. Malapit sa pinagkapihan namin ng CR sa 1st floor.
Maanigan talaga ang bawat lalabas-pasok doon. So nagkwentuhan na kami ng kung ano-ano na talaga naman daw na nakakatakot dito sa ospital na pinagtatrabahuhan namin. Kaunti lang kasi ang mga pasyente dito, bihira na ang dito dumediretso dahil sa mga trauma, sa mga nakakakilabot na experience sa ospital na ito. Kesyo may iba na nakakakita na may batang naglalaro, lalaking labas-masok sa CR, pero wala naman at marami pa kaming pinagkwentuhan. At sakto malapit kami sa comfort room, biglang may naanigan ako nang pumasok doon ng mabilisan. Ako naman ay napatingin doon at napatingin din si Nicole. So medyo kinabahan kami ng kaunti, pero hindi na namin pinansin yon. Makalipas nga ang 30 minuto, biglang may tumulak sa pinto. Ang lakas. So kami ay nagulat kasi may tao pala doon. Nilapitan namin yon at kinatok at tinanong kung may tao ba pero walang sumasagot. Doon pa lang ay hindi na ulit kami kumatok o binuksan, umalis na lamang kami. Sobrang kabadong-kabado kami. Si Nicole na akala ko ay sanay na sa mga ganon ay sobrang namutla talaga at takot na. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako na pupunta na ako sa pasyente ko. Naghiwalay na kami at pumunta na ako sa 4th floor para bisitahin muli ang mga pasyente ko. Nakakyat naman ako sa 4th floor nang walang kakaibang nangyari sa loob ng elevator. Kasi kapag nasa elevator naman ang ospital usually, may magpaparamdam talaga. Pero sa akin ay okay naman. Nakalabas na ako ng elevator at nakapunta na nga ako sa kwarto ng pasyente ko. Pero papadudot, nanlaki ang mga mata ko at sobrang hindi na ako makagalaw sa kinakatayuan ko. Nang makita ko ang nasa tabi ng pasyente ko, may nakatayong babaeng nakaputi at nakatalikod. Mahaba ang buhok at sobrang nginig at pawis na pawis ako noon nang biglang pumasok si Doc Mike na isa sa mga close na doctors ko doon sa ospital. Bigla akong napatakbo sa kanya at tuluyang lumabas ng kwarto. Umiiyak na ako noon, tinatanong niya kung ano ang nangyari pero hindi ako makapagsalita. Pinakalma ako ni Doc Mike at umalis na rin kaagad. Binibisita niya lang daw kasi yung mga pasyente kung nasa maayos at nakakapagpahinga. At nilakasan ko ang loob ko na pumasok na ulit ako sa kwarto ng pasyente ko. Wala na roon yung babae. Lumapit na ako sa pasyente ko na nooy kagigising lamang at kinumusta ko siya. Hanggang sa nakatulog ulit siya. At ako ay nakatulog na rin sa tabi niya sa sobrang antok ko na rin. Nang nakatulog na ako sa tabi ng pasyente ay nagising ako ng 1:30 ng madaling araw. Dahil may pumasok sa kwarto at ang pumasok na yon ay si Doc Mike. Kasama niya ang 2 apo ng pasyente para dumalaw. So ako ay tumayo at nagpaalam ako sa mga dumalaw. Sinabi ko din na nasa maayos na yung lola nila. Sabay tumango na lamang ang 2 dumalaw ng nakangiti. Sabay nagpaalam na rin ako kay Doc Mike na mag-off na ako para umuwi na. Kinabukasan maaga akong pumasok, 3:00 ng madaling araw ako pumasok. So malamig at madilim pa at wala pang mga ilaw nang makarating ako sa ospital. Nakita ko ang guard bago ako pumasok. Kaya binati ko at binati din niya ako. "Good morning, ma'am. Ang aga niyo naman po yata," sabi niya tapos ay umuo na lamang ako. Pagpasok ko ng gate pa lamang ay may naaniga na akong hugis ng tao sa sulok pero hindi ko pinansin at dumire-diretso na ako para makapasok na may halong kaba. Pumasok na ako sa elevator at pinindot ko na ang button sa 4th floor. Nang umandar na ang elevator ay huminto sa 2nd floor. Nung pagbukas ng elevator ay walang tao. So it means wala talagang nagbukas sa 2nd floor. Agad na nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan nang silipin ko ang labas na walang tao. Hindi nagtagal ay nagsara na ulit ang elevator. Hanggang sa nakarating na nga ako ng 4th floor. Agad na ako nagtungo sa kwarto ng pasyente ko para silipin. Pagpasok ko ay nakatingin sa akin ang pasyente ko. Tinanong ko kung bakit gising pa siya. Sabi niya ay hindi daw siya makatulog kasi pag nakatulog na daw siya ay bigla din siyang nagigising kapag nararamdaman na may papasok sa kwarto niya pero wala namang tao. Kaya hindi na lamang daw siya natutulog. So ako naman ay pinakalma na lamang siya. "Huwag mo nang isipin yun, hangin lang po yun. Pahinga na po kayo."
Puyat na po kayo eh. Ang sabi ko, sabay ngumiti na lamang siya at nagsabi ng salamat. Hanggang nang nakatulog na nga siya. Pumunta muna ako sa CR pero malapit pa lamang ako nang bigla kong narinig na bumukas yung tubig. So akala ko ay may tao na rin sa loob, mga 4:13 na noon. Pumasok na ako sa girls restroom at tinignan kung may tao pero nataranta ako. Napalabas agad ako nang wala akong makita sa loob at walang bakas na may nagbukas talaga ng tubig. So ang ginawa ko ay lumabas na lamang muna ako para magpalamig. Nagpatimpla muna ako ng kape sa labas at nagkape ako na malapit lamang ako sa guard. Pagkatapos kong magkape ay bumalik na ako sa loob. Hanggang sa mag-aalas 5 na ng umaga noon wala na akong nararamdaman hanggang sa mag-off na ako ng alas 8. Nang lumabas na ako ng ospital ay nagpaalam na rin ako kay guard. Kinabukasan naman pagpasok ko ng maaga ay naglinis ako ng kama sa isang kwarto sa second floor. Nang may maaninag ako sa katabi ng nililinis kong kama sa ilalim na akala ko talaga ay gumagapang. Aninag na aninag ko pero paglingon ko ay wala naman. Hindi ko na lamang pinansin yon. So nung natapos ko na maglinis, aalis na sana ako sa second floor. Nang akala ko ay may naglalakad sa labas ng pinto. So ako ay kinabahan na pero nilakasan ko ang loob ko na lumabas kaagad. Pero wala na talaga akong nakita na tao. Sa kabilang banda, marami pa akong naranasang kababalaghan sa loob ng ospital na yon hanggang sa mag-resign na nga ako. Hindi dahil sa multo kundi dahil sa hindi magandang pamamalakad ng top management ng ospital na yon. Mabilis naman akong napasok sa isang public na ospital dito sa Quezon City. Oo, may kababalaghan ding nangyayari sa loob ng ospital na bago kong pinagtatrabahuhan pero sabi sa akin ng isang nurse na nakaklose ko kaagad lahat naman ng ospital ay nababalutan ng hiwaga at katatakutan. Dahil marami ang namamatay sa loob. Kaya ayon, hinayaan ko na lamang at nagpatuloy ako sa aking trabaho bilang isang nurse. Papa Dudut, alam ko na baka may mga magtatanong sa inyo bakit ako natatakot sa mga multo. Kung meron naman akong psychic abilities, may telekinesis at kung ano-ano pa. So bakit ganon? Well, tao pa rin naman ako, may emosyon, marunong kabahan at matakot. Lalo na kapag nararanasan mo na yung aktual na horror. Oo, may mga abilidad ako na wala sa normal na tao pero kasi yung telekinesis, paglikha ko ng apoy at kung ano-ano pa, hindi yun umiepekto sa mundo ng mga multo at mga elemento. Isipin ninyo, sabihin na nating may nakita akong multo at gumamit ako ng telekinesis kung saan inapagalaw ko ang isang baso o vase at itinapon sa kanya. Matatamaan ba ang multo? Masasaktan ba siya? Hindi. So yun na nga Papa Dudut, ilan lamang ito sa mga naging karanasan ko sa buhay. Nasa inyo na lamang yan lahat kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Evelyn. Maraming salamat Evelyn sa pag-share mo ng iyong kwento sa amin. Maswerte ka dahil may kakaibang abilidad ka nang wala sa ibang tao. Yun nga lang, pakatandaan mo na ibinigay sa iyo yan ng Diyos for a reason. Gamitin mo yan sa magandang paraan at huwag mong abusuhin o gamitin para makapanlamang ng kapwa. Sa kabilang banda, kahit may superpowers ka, normal lang na makaramdam ka ng takot dahil tao ka. Lahat ng tao ay nakakaramdam ng emosyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay matapang ka. Darating ka rin sa puntong panghihinaan ka ng loob. Ganon pa man, kapag nakaramdam ka na natatakot ka, magdasal ka lamang sa Panginoon. Humingi ka ng gabay sa Kanya at tibayin mo ang iyong paniniwala sa Kanya. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Suportahan niyo po ang Kaistorya YouTube channel. Narrated by Jason Steele and produced by Papa Dudut. Ganon din po ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.